Patuloy na nananalasa ang bagyong Nona sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagdulot ang masamang lagay ng panahon ng class suspensions at flight cancellations. Inasang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nona sa Biyernes, ngunit isang sama ng panahon naman ang muling namataan ng pag-asa na inasang papasok rin sa bansa sa kaparehong araw. Samantala, nananatili sa isang nasawi sanhi ng bagyong Nona. Sa ngayon, minomonitor ng NDRRMC ang Samar at iba pang bahaging binabayo ng sama ng panahon. Mula sa NDRRMC, mag-uulat si Wayway Macalma via phone patch. George, wala pang 24 oras nang maglandfall ang bagyong Nona kahapon. Isa kaagad ang naitalang nasawi. Ayon kay Romina Marasigan, ang tagapagsalita ng NDRRMC. Mula sa Allen Samar, ang unang casualty ng bagyo. Kinilala ang biktima na si Alcente Pascual Jr., 31 taong gulang na taga-Allen Samar. Sanhi ng kanyang pagkamatay ay head trauma at multiple laceration. At nang matagpuan siya ng mga otoridad ay isang yero naman ang nakapatong sa kanyang katawan. Ngunit ani ni Marasigan, ngayon lamang nila natanggap ang naturang report dahil kinakailangan pang veriputahin ang naturang bangkay. Sa ngayon ay wala pang dagdag na bilang ng mga nasawi sanhi ng bagyo. Bukod dyan ay maraming naitalang walang supply ng kuryente, George, dulot nga ng pananalasa ng bagyong Nona. Ito ay naitala sa Quezon Province sa Region 4A. Sa Region 4B naman ay sa Marinduque at Romblon. Region 5, partikular na mga lugar sa Sorsogon, Albay at ilang bahagi ng Camarines Sur. Sa Region 8 ay ang Eastern Samar, Northern Samar at Samar. Wala din linya ng komunikasyon sa Northern Samar mula pa alas 8 ng gabi kahapon. May ilang lugar din ang naiulat na hindi madaanan sa Northern Samar mula pa alas 2 ng hapon. Ito ay ang Mapanas Palapag Road, Allen Catarman Road, Lope de Vega Catarman Road at Hibakaan Bridge sa San Jose de Buan. Nagsuspende naman ang mga pasok sa eskwelahan sa pampubliko at pribadong eskwelahan sa Region 4A, 4B, Region 5, 7 at Region 8. 56 naman na domestic flights ang kinansela ngayong araw. Higit 7,000 pasahero naman ang naitalang stranded, 75 vessels, 21 motor bangkas at higit 400 naman na rolling cargoes ang stranded sa mga pantalan ng Bicol, Central Luzon, Central Visayas, Southern Tagalog, Eastern Luzon at Palawan. Sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ay nasa 162,729 na pamilya o 733,150 na individual ang naitalang apektado ng bagyong Nona. Ngunit maaaring mag-iba ang bilang ng mga ito dahil nga ay ang ilan ay pinayagan na bumalik sa kanilang tahanan at ang iba naman ay ngayon palang nagsasagawa ng mga preemptive evacuation. So ngayon ay tuloy-tuloy ang pagbibigay ng ayuda ng iba't ibang kawani ng pamahalaan mula sa pagbibigay ng dagdag ng relief goods at medisina para sa mga lumikas. Tulong-tulong naman ng iba pang ahensya na kagaya nga ng pag-isaayos ng kanilang mga bayan matapos silang daanan ng malakas na bagyong Nona. Katunayan, dumating na sa Catarman Samar ang isang team na mula sa Department of Health Region 8 para magsagawa ng health assessment sa lugar. Ngunit dahil walang linya ng komunikasyon at supply ng kuryente sa lugar, ay hindi pa sila makapagbigay ng karagdagang impormasyon sa kabuang lagay na ng naturang lugar. Kaya naman humingi na sila ng tulong mula sa armed forces para sa karagdagang tulong gaya ng mga satellite phones para hindi maging bulag ang NDRRMC sa sitwasyong sa lugar. Nang sa gayon ay alam nila ang kailangan nilang ihahatid na ayuda sa mga nasalanta ng bagyong Nona. Nangangailangan pa ngayon ang ahensya ng pagkain, medisina, damit, kumot, tarpaulin, housing materials para sa mga nasalanta ng bagyo. So ngayon ay nagsasagawa ng briefing dito sa NDRRMC na kung saan PSP kaya na mula sa Pag-asa DOST ang nagbibigay pa lamang ng kabuuan or ang latest update patungkol na sa sitwasyon ng bagyo Nona. At mula rito sa Campo Aguinaldo, ako si Wayway Macalma.